says here, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Acknowledge Him, or in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Apilo na lang nato ang 7. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones. Nakita nato nga there are 3 kaning doon ay tulong kabutang kaning konektado dinhi no. There is a close connection in these 3 things. Kita nato diri. The heart, the mind, and the mouth. Nakita nato na the heart is capable. Only the heart is capable of trusting. Kasi ganun hindi man mind yun ang capable of trusting. Ganong heart yun? O isip nga, interesado di kayo silun sa ato kasing-kasing yun ba? Ganong ka yun, no? Because the heart is the seeds of our entire personality. Unang interesado kayo siguro sa atong kasing-kasing, and it is only the heart kasing-kasing na ang capable na makasalig sa Diyos, not the mind, not the mouth. But the mind also has a close connection. The mind is capable to understand. Ang mind ang gasabot. Klaro ka isang adalan nila. Trust in the Lord with all your heart. And lean not, when we say lean not unto your own understanding. So meaning, kinsa man kayo to understand. Kinsa gabaton o pagsabot mind. It is our mind actually. Ang gagamito nato to understand things in life. And then, the third connection is our mouth. Yun din ha, sa 6, in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Only the mouth is capable to acknowledge and speaks about the Lord Jesus Christ. Mouth lang. Dili ni siya magpansuli, may son. Tanaw na to. The heart is the one who trusts. The mind is the one who understands. The mouth now is the one who acknowledge. Meaning, kung mo-acknowledge ka, it should come out from the mouth. No? Kung magsabi ka, if you have trust in the Lord, it always comes out from your heart. When you acknowledge, it comes out from your mouth. Dili siya magpansulit, no? So, muna siya ang connection sa heart, pero mag-uban ni, pero giingnan ta, but we were exhorted here to trust in the Lord with sisupay. All sa tanan, meaning the entirety of your personality, body, soul, and spirit. Tanan. Because when you put your trust in the Lord with all your heart, meaning ang imong kasing-kasing na ay kaugalingon na pagsabot, na ay may nag-imong heart di ay. When he said, with all your heart, meaning ang imong kasing-kasing na ay mind, nga maka-understand na ay kaka-mention usahay nga when you keep quiet, it is then that you understand. It is then sa diyang maghilom ka, mao na nga panahon na nga masaktan nimo kay kung dili ka maghilom, di ka kasabot. So mo nang mubuan dahil din hangay, everything there is time and everything. So doon nga panahon nga muhilom jud ka para kasabot ka. Dili ka maghilom, dili ka kasabot. So ang atong heart di ay pag ibutang
with all. Inatibukan sa iyong kasing-kasing. Ang iyong kasing-kasing, that's the time that your heart understands. So, meaning na yung mind ng iyong heart. And that's the time when your heart is filled, puno na, so time goes sa iyong mouth. Sa ingon sa Matthew? Out of, that's the time. Nga mong gawas na din ha, ang kusay nakapuno niya sa iyong kasing-kasing. So you see, there are close connection between the heart, mind, and the mouth. Kung kining tulong kabutang, importante gid kaayo in trusting the Lord. So you cannot say nga, nagsaling mangos Ginoo, pero sa una-una lang. Wala di as kasing-kasing. Nagsaling mangos sa Ginoo, pero sa mouth rarugan. Wala di as kasing-kasing. So konektado rin siya tulong kabutang sa atong entirety of our human personality when it comes to the word trusting. Trusting. So what is it? No, unsa di ay ang mahitungod sa trusting? What is trusting actually? Kung anong tanawon niya may isod, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. First and foremost, trusting comes out from the heart. Muna siya ang primero may isod. What is trusting actually? Primero, mugawas gid na sa kasing-kasing. Dili na siya mabasihan kung unsa gipagawas nimo sa imong una o unsa gipagawas nimo sulod sa imong mouth. Kay mo follow na lang na. But first and foremost, it comes out naturally. It comes out from the heart. True trust or true trusting comes out from the heart. Wala siyang primero di ay. And then the second one is trusting is believing on the Lord Jesus Christ. Pagtuo gid ang Ginoong Hesus kay kung ang tao iko ra siya mayon nagsalig ko. Na ako'y pagsalig, na ito pagtuo, na ako'y pagsalig. Kaluwason gyud mo si Ginoo ani nga kahimtang. Tama ra ba? Wala des kasing-kasing. Kinahanglan mag-synchronize gyud may soul. It begins in the heart. And then, your mind will be eventually be renewed through the Word of God. And then, because your mind is renewed already, then eventually, gawas na sa imong mga labi. Manggawas na. So that's the second one. Kung nakainom mo ay soon, naku kaayo yun. Importante kaayo nga we have to believe in the Lord Jesus Christ. We have to believe in the Lord Jesus Christ. Because trusting is believing on the Lord Jesus Christ. Kung nakainom mo sa istorya, may soon sa Mark chapter 4, verse 35 to, asa na siya taman? Katong, gingon si Ginoong Hesus nga, okay, tabok na sa pikas tampi. Unya, ang daway sila nga magtabok sa pikas tampi, grabe ang hangin, bagyo, ang balon, nagdagko, o kalit, di na po. Unya, si Ginoong Hesus natulog lang. Tanaw na ito ni Mark. Si Ginoong Hesus natulog lang. Tanawa ang scenario sa trusting. No? Si Ginoong Hesus natulog lang. And then, on the same day, when, sa 35, when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Now, when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was. And other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat in the boat, so that it was already filling. Kapuno ng baruto. But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Where is the faith? Where is the trust? Hindi ko nga, siguro ang katunga, naapa, wala pa nawala. Kaya nahadlok, fear is the opposite of faith, di ba? Pero, wala totally nawala yun ang faith. Kaya ganong ilang magibukaw si Jesus? Meaning to say, naasilang pagsalig. No? Maybe, gawin for ang ilang faith during the time. Kaya grabe, kapag malunod na sila, nakapuno na sa balon ang ilang baroto. O nga, grabe nga hangin kay bagyo. No?
But they are trusting in the Lord Jesus Christ. Kaya ano, ang first naghihimo nila, gibukaw nila si Ginoong Jesus. No? But he was in the snare and slept on a pillow, and they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? So meaning, una-una nila, wala gila yung makasulbadan eh. Aning atong kuan karon, aning threats karon nga mga lunod kitag mga matay kita kay kinira gyud si Lord and Master na si Jesus. Gipukaw nila. Then nibangon si Ginoong Jesus. Then he arose and rebuked the wind. Gipadlong ang hangin. Unya giingnan niya ang dagat nga, Peace, be still. Look, peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Pagpadlong niya, nalinaw. Imagine that. Pag isa na niya, oh, dagat, kalma na. Oh, hangin, undan na. Ano, no? Unya, di undang yun. Wala ang kakusog sa hangin na wala. Unya, ang balon, ni undang yun. Undang ko ang balon, di kalma ang dagat. Ni kuan sila, ni submit sila, ni obey. Tanaw ako, even the nature will submit to Jesus Christ. Dako kayo siya nga sa atong may soul. Kung kini nga mga butanga, gasabit ka ni badlungo ni Ginoong Hesus, kita pa baka ng tao, no? So, dinhi, makita na to nga, na-apply ba ebidensya nga ngayon saligan si Ginoong Hesus. Nga ngayon ibutang ang atong pagtuo ang Ginoong Hesus, nga ngayon ang atong trust ibutang kang Ginoong Hesus. Proven. No? Kaya nakita, hindi sila, nag-wonder sila pagkapasupar niyo, and they feared. Bisa mo tinuon sila kahadlok exceedingly and said to one another. Sa 40 day, but he said to them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? How is it that you have no faith? Siya may man wala man mo ipagtuo. So 41, and they feared exceedingly and said to one another, Who can this be? Kinsa manin? Unsa manin? Kabisan ng hangin ug ang balon. Dito man, i-obey man ani niya. Nakurat sila pagkahilit. So they have all the reason to trust, to put their trust in the Lord. Nga naman, afterwards, nga naman nakita nila ang proof and evidence nga angayan sa ligan. Kay bisan ang hangin ug ang balon, mi saludo man. Mi obey man, mi tukuman sa iyang sulti. Kita mga igsoon, nakakita na batang mga prueba ebidensya nga ang atong pagsalig ang ngayon ibutang kang Ginoong Hesus. How many times nakakita na tao proof and evidence? From the time that sinati tao personal encounter, mo galing nga importante guys kinabuhi so sa katao nga naka-experience ng personal encounter with the Lord Jesus Christ, just like Paul. Mo galing nga grabe ka makusganon dahil ang paggamit ni Lord kay pinasahi kayo ang pag-encounter ni Lord kang Paul. So it is also the same way sa kinabuhi sa katao. Para ang tinuod niyang pagtuo o ang tinuod niyang pagsalig, mamahimong yun nga, tinuod. Dili lang sulti o i-relay ang sulti, kundi dili lang taman sa sulti, kundi sulti uban sa gahong kay siya mismo nakakita, siya mismo nakadungog, siya mismo naka-experience. Ang mga apostoli sa unang panahon, ingon sila, it is because that we have seen and heard of everything that He has done. Kita mga igsoon, di magaling natin makita in our naked eye ang mga katinglang, mga butang, paghihimo ni Ginoong Hesus. But just look at your life. Tanaw lang sa iyong kinabuhi kung kikunsa. Pagmulda ni Lord ang imong kinabuhi. Kiunsa pag-change ni Lord ang imong kinabuhi. Kiunsa pag-usap ni Lord ang dagan sa
kaning sistema sa imong kinabuhi nga ang kinabuhi mo kani adto walay nada karon tiada na ang kinabuhi mo kani adto walay kapainan karon naa na ang kinabuhi nimo kani adto sukwahi na kay sa kinabuhi nimo karon bag-o tungod kay naa na kay gihulat nga kinabuhi mo lay katapusan. Na kay gihulat nga dati nga sa unang panahon wala kay alamang kung unsay dakan sa kinabuhi pero karon naa na kay knowledge and wisdom of what is life is all about. So doon na ako kaayo nga kausaban di ay mga igsuon. To prove, no? To prove that Jesus Christ is worthy. Si Ginoong Hesus takos nga saligan. Si Ginoong Hesus takos nga butangan sa atong pagtuo. Si Ginoong Hesus takos nga himuong Dios ug manluluwas sa atong kinabuhi. How many times did the Lord Jesus Christ save us? Sa mga panahon nga murag ikuan na ta, i-destroy na ta sa kaaway, nga murag ibutang na ta sa itaral na ta sa hukmanan, nga murag pakaulawan na ta, nga murag irukon na ta, nga kinabuhi na to, murag i-unload na. How many times nga kasinangti na nato? Nga pakaulawan na ta sa kaaway, pero gisalbar talingin ni Jesus. How many times nga kaunlod na ta like Peter? Pero sa diyan nga kaunlod na ta, kautas Ginoo gikan ni anang gakaunluran na nato whatever it is nga pakasink na sa ato o pakaunlod na sa ato just like Peter kana lang daan mga igsoon ako nakaanyo na siya pray ba nga si Lord Jesus is worthy to be trusted, that our faith is worthy to be placed in the Lord Jesus Christ. Dili sa usang mga butang, dili sa trabaho, dili sa eskwela, dili sa koneksyon, dili sa tao, dili sa gobyerno. Iplastar ang atong pagsalig o dili diha lamang gayon kang Ginoong Hesus. Ingon ang pulong sa Ginoo, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Acts chapter 16, verse 31. And thine whole house. Grabe no, dili lang ikaw ra ang maluwas ko, dili bisan pa ang tibok banay, tibok pamilya. Unsa ka gamhanan kaayo ang ngalan ni Ginoong Hesus nga dili lang ikaw ang maluwas ko, dili tibok pamilya, mahatagan o kay gayunan nga maluwas ug mga puyo sa lingarian sa langit. Katsada kaayo anak nga promise maisuon. But we have to believe in the Lord Jesus Christ and put our trust in Him. Tuhuan siya, saligan siya. Kay kung dili, kaya mukat yun ang atong kinabuhi na Isus. Praise God. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Dahil mga panahon mga igsoon nga, dili kalikayan nga gabasi ta usahay sa mga butang ang atong gagamiton o sabot ang ato yung una-una dili ang atong kasing-kasing. And kabalo ta mga igsoon nga prone kayo ta masayog kung atong tawhanong panabot ang gamiton. Tawhanong panabot ang gamiton. That's why we exhort you rin, do not lean ayaw sahig sa ikaw galingong panabot kay delikado kayo, mapangpang. Especially in times when we're going to make decisions, diba? That's the time nga gikinahanglan nga mo intervene si Lord. That's the time nga kinahanglan si Lord mahatagan o opportunity. Hatagan na to o kay gayonan nga, Lord, please, move, Lord, dili kaya. Sama sa nahitabo, no, nga, lipay na kayo ko kay murag, sana na ginunta kayo, Algisilis, wala. O sa kalit lang. Wala. Ako, di ko lang akong kasing-kasing Lord, basin, no? Mawag na ang gusto ni mo nga mahitabo, Lord. But maybe, dili pa karon ang right time. Kaya kining mga tawhana,
wala pa na, kung saan kaya lisod siguro kayo, no? Kung dito, una-una siguro nila, ay, saan kinipupunagin din niya? Uy, di rin ba minapit yung tagay-tagay? Hindi lang yung ulaw na makayong tagay-tagay dahil kung naanas na, dili! Wala. Pero, akong i-convince akong mind, yes, Lord, during my prayer, during my quiet time, ko, Lord, basin mo. Muli, gusto ko may tabo. Pero, kasi dili pa right time. So, ang timetable din sa Ginoo, dili lisod kay nato ipatong, no? Then, dahil kanunay nga kay sulti ni Pastor Sam, in the absence of direct revelation, use wisdom. Use wisdom. Then we have to read the Bible, read the Word of God. No? For us to acquire wisdom. Kaya mo na makuha ang wisdom. Sa bisan asa, sa bisan kinsa, o sa gobyerno, o sa katilingban, sa kapunungan, dili oy. Diharagin sa Diyos. Diharagin sa pulang sa Ginoo. So, then, timbang-timbang ha, in the absence of direct revelation, use wisdom. Timbang-timbang, timbanga, timbang-timbang. Anthony, come up there, please. Renew. Renew. Renew your mind. Dili dito. Renew! So, man, hindi kita na rin hangag-hangag. Kaganina, inay ko nga, asig lang, testing yan this faith. No? Process yapon sa faith. Hanga kayo. Pero, dili man mo lami, lagi mo walay sakripisyo. Sakripisyo yapon. This is sacrifice. Dili sa'yo ni mo. Sa kahagdandas kayo. Pan ang atong pag-worship sa Ginoo, lami kayo na, huwag kayo na ka-insenso, kabudangan sa trono sa Diyos, because sa umos palang daan, pagsaka, sakripisyo na ba na? Hallelujah! Oh, Hebrews 13:15. No? By Him, therefore, let us offer a sacrifice of praise to God continually. For every steps niya o pagsaka, natin continuously gini, continually gini, Lord. Pagkabot na rin, for it is the fruit of our lips, giving thanks to His. Pag-ibig ko sa ka, Lord, para mag-dive, para mag-simba mi. Taas kayo, Lord, hanggang tayo. It is the fruit of your lips, giving thanks to God. Hallelujah. Ibaday ko nga. Declare ko ito. Sige lang. Pag makasaka na po ka, nang makalingkod ka, makaginawa na po ka taas. So, kita na to, a Christianity, a Christian life, is not a bed of roses, liyay. It is a sacrifice. It is a sacrifice. Tanawa, nagpakita ang Sunday School kaganina o ganang templo. No? Sa templo, nagkakay part dito nga, agian pa rin mo, ayan ang mga abot dito sa pinaka-innermost sa part sa temple. Daghan kang agian dito. So, inana sa ang process sa atong kinabuhi Kristohanon nga muagi taw daghang pagsulay, daghang mga sakripisyo. Kay dili man mamahimong sweet-smelling fragrance ang atong pagsimba di as Ginoo kung dili nimo undergo o process ng sacrifice. Dili pa ma-prove kung ikaw tinuod yun ka ng Kristohanon kung dili ka iagi sa proseso. Kaya ay haraman ma-prove. Akin tinuod, akin ng mga Kristohanon. Tinuod, kaya willing to sacrifice yun. Dili haruhay, dili yun ayahay. But willing to sacrifice. Susama sa Sunday School kaganina no nga. Sakripisyo ba na pinaka-maumaon na isakripisyo na nimo, ituno lang nimo dito, dili, sabi, wala na gilain, umaon lang gini. All my life, kinabuhi na gini, katapusan na gini. Pero ikutang gihapon niya din. Are you willing? Are we willing to sacrifice sa pinaka-last penny? Inaana ang pamahimo lang ang sweet-smelling fragrance ng atong klase sa pagsimba kung ni-undergo ng process. Kanang nagsakripisyo ka. Sacrifice ni Lord. Lugid ka, pambayad ka sa parintig tubig. Pero Lord, diyan na mo sit in, diyan na mo take over ang imong trust na dayon. Pero Lord,
Lord. Grabe, Lord. Di ba kaon maganin mong 5,000? Ako babagha, di ko din mo pagkanon. Di ba kaon maganin mong mga langgam? Ako babagha, di mo pagkanon, Lord. You see? Then, diyan na mula ang trust. Oh, diyan ay makita kung tinuod yun ng imong gaingnon nga pagsalig. Kung wala, di ay, dilig yun. Dilig kayo di, ami ko Kristohanon. Mga na ang mga tao, no, ami ko Kristohanon. Gaistorya sila may tungkol sa pagtuo. Gaistorya sila may tungkol sa pagsalig. Wala, di man makita. So kung ano yung process din atong pagtuog, atong pagsalig, kaya may sunod mo sa iyo pagbagulbol, kung niagi tag mga pagsulay sa kinabuhi, na to the extent, kaya doon mga panahon, na wala na tayo makaon, kay maayo ang tumong ni Lord, gahasaon na ni Lord ang imong tiyan. Na dili ka gutumon, kay panahon ngay pag-fasting ka, di ka na gutumon, anad na kayong tiyan, no, way sulod, way kaon-kaon. Diba? Wala nga, panahon sa pagsulay, do not look at the dark side. Always look at the lighter side. No nga, I know, Lord, na you are in control. Imagine, no, in control. God is in control. Bisan sa nature. Gibadlong niyang hangin, gibadlong niyang balon. Ang problema, magulusay, whoever yun ang atong pagsaling sa Ginoo, kay wala mo lagi tayo ibasihan. Dapat lagi tayong basihan. That's why we need the Word of God to renew our mind. Kinahanglan i-renew ang atong mind with the Word of God, with what the Lord has said in His Word. Kaya at least dili ma-renew ang atong mind, dili gid na siya mulihok ang pagsalig ug pagtuo nga ginawat naman unta ni Jesus nga sulod sa kasing-kasing. Pero wala man na work out. Kaya ang mind wala pa man na-renew through the Word of God. Kinahanglan man ang pulong sa Ginoo mo renew sa mind, kay may iba ka mabintaw, no? Bistingan ra. Maana ta, bistingan ka. Sige, di ko mukha mo, Lord. Di ko mukha mo, Lord. Gamita ko karon, gamita ko sunod gawin ko, Lord. Mag-fasting ko, bistingan. Isustain man ka ni Lord. Ang problema mo yung soon, kaya kung hindi na ko bistingan, na put your trust in the Lord. Dili na to dili na ito ma-prove. Kung tinuod ba ka ning akong pagsalig sa Ginoo? Tinuod ba ka nagtuo ko kang Ginoong Hesus? Basin storya na rin ako. Kung dili ni mo hatagan og chance, ang imong pagtuog, imong pagsalig ka mo work. Ano dili mo ma-prove? During sa struggling ayo panahon ng Christian life ni Pastor Sam. Uto sa dili how many months nga mo sudan permanente pitchaw sa hospital, pitchaw sa auto, pitchaw sa kuan. Niya sa bulan lang sa ina nako kalamungay. Ito shooting that time. Grabe nga pagsulay. But we put our trust in the Lord. Nakita niya, nabi ang pagsalig ha. I-sustain mo po ni Lord. Among tumupon lagi ng mga bata, makakaon lang ang mga bata niya para nutritious, ang pitsaw sa kulang kalamungay. Inana ba, kay ibarakit tinamo kay, grabe nga pagsulay, suspended sa trabaho, may gani ka na isos pagtuo nga nagtrabaho lagi ng pamaligay pitsaw, dinatagal kami sa kakarton ng pitsaw. Nasustinar kami, bukas nga mong paliton, ada naman isa ng karton. Pero kung lagi, buntang gusto 3 times a day mo, ito ang sulat. Dahil ko na lang tayo ng kuhaan, luto. So inana may isuon, pagsulay. Kaya dili lagi dili mo mag-prove na naakay pagsaling. Sulayan gid na. Kung tinuod ka nga good, saan ko kay baluin na tinuod yun ka nga good, pure gid ka nga good. Kung dili na i-test sa fire. Ang fire, mga pagsulay ka sa kinabuhi. Nga, usay kusog-kusuhon yun talo sa dili na nato maspelling ang atong mga pagsulay nga kahit-kahit kaaguman. Lahi-lahi kahit sura nga atong pagsulay. Kung ikaw, dalaga kulitaw, sulayan ka sa lahi kung nga aspeto. Kadi katinggan sa imong uyab. Sabay sa lakto. May ikaw kung ba nag-asawa, sulayan yapon mo sa kanang aspeto.
lahi ang itsura sa pagsulay mga igsoon. But when you have faith in the Lord Jesus Christ and you put your trust in the Lord Jesus Christ, and you know that Jesus Christ is so powerful that even the wind and the sea obey Him, because He is sovereign. He is an omnipotent, all-powerful. He knows everything and He is everywhere. Kung inana ng Diyos ang imong gialangaran, then you can always put your trust in the Lord. Ma-prove nimo nga, ay dili ni basta-basta ni akong gisaligan. Layo ani sa presidente nga gisaligan sa uban. Kini nga akong gisaligan, nagmugna sa langit o sa yuta, tuburan sa tanang butang nga gikinahanglan ako, kay bisan gani ang akong usog, siya pagyapon ang source. Bisan gani ang akong talento, siya gapon nagyanini. Ang tanang butang nga niya ka po siya nagyanini. Ang gininawa nga, ang hangin na akong how can I not put our trust in Him? So you see, He is all-powerful. Naa siya kanunay, o nahibalo siya kanunay. He is an omniscient God. He knows everything. He is everywhere. That's why God is sovereign. He takes control of all situations. He control. Wala ka talaga una-una. Ganun tulog-tulog si Ginoong Isus. Bisan, grabe na kayo ang bagyo. Kaya balo siya. Gitistingan niya. Gialaw niyang mahitabo kay gitistingan niya ang iyang mga apostolis. Kung ako ning badlungon karon og hanghangin og ang balon mo uto baka kini kanako, musalig baka kini kanako. Everything has been allowed to happen. Sa atong kinabuhi tanang mga hitabo gialaw na ni Lord in order to test you kung padayon baka magsalig mong padayon baka ibutang ang imong pagtuo kadto sa Ginoo. Ayaw pagpagod na, uy nga naman ni karong kalisod, paski na mo'y white kwarta. There is good purpose. Diba, yun ang Romans, all things work together for good to those who love God and to those who are the fruit according to His purpose. Kung kini pagsulay, Lord, kabalo ko na mulurang na dirdi. Kaya wala may pagsulay na ang intensity gikan sa pagsugod aning tuiga hangtod matapos ni tuiga puro na inana dili na naka once Lord dili na nagsad ka brutal si Lord, no, in His sovereign mind, no, kabalo si Lord kung sa unsa nga paagi din kay sa tanang aspeto suladin. Tistingan ko rin siya sa panahon sa kawadon, tistingan ko rin siya sa panahon sa kaabundansya. Nanaman na siya. Sapat. Para sa magtiayon ba? In richer, di tistingan. In poorer, di tistingan. In richer, di ay mo makasinabot ha. Pagdagan ng kwarta. Pagkulay kwarta rin mo makasinabot. In sickness, tistingan. Mag-unong magyapon eh. Itugot na akong balatian. Diba? In health, tistingan. So, ginawa sa Kristohano, di ko na na may isuon. Tistingan ka kung nakalagang kwarta. Basin malimog kas Ginoo. Di na rin ka kasimba. Di na rin ka kaalaga. Di na rin ka kapamuwag kay tuwa na ka nagtutok sa panalangin. Grabe na yung tutok sa kwarta. Di ka na katulog mo sa uning mo pagkip ang imong mani kay tuwis kalagan. Wala na. Nawala na sa bukos. No? Tistingan ko rin dagang kwarta. Mga lagan paghapon din ako. Nya, tistingan ko sa kanang kami, tulay kwarta, be, padayon paghapon ng mga lagad na ko. Tistingan, ana, in all aspect, in all angle. Tistingan ligso, nangipong pagtulo. Kaya na yung mga Kristohanon, nga kung lagan kwarta, tagas kay lukso pa ng sa pagkay. Pero kung walay kwarta, hingaw, di kayo mga pataas kamot, di kayo kahaliluya. Na yung mga inana, punahan po yung mga Kristohanon. No, na po yung mga Kristohanon na bisan sa kawadon. Makahaliluya, nagyapon yung mulag. Huwag ka na. Mura na siya upari ang tumbalo lagi nga nagbutang sa pinaka sintabo na yun. No, makaalam ka nagyapon. Bisan,
walay pamilya, sige, baklay, na ang kakaitiin. Ang problema, wala kaitiin. Yung walay piti. Ang importante, na ITL. Di ta magreklamo. Reklamo ta din kahangakot taong sa kasahagdan. Kaya ko nga, uy, gareklamo. Gareklamo, ganin ko nga, kada physically, kuhan ko, walay kabilingan. So baka itong akubanan nila, no? Kayo na mo kayo, uy, no, kung sa mga katusiya, nga, nanay sakit, nanay gamay nga, kung anang yung heart, umiyanday mo, saka o fourth floor. Kung kami, gareklamo ni, kung sa mga katusiya, nanay, kung anang kasing-kasing. Hello, Lord, grabe na yung suffering, grabe na yung pagsuffer sa kuban. Kaluoy ba sa kuban na Lord na sinakaay na ng fourth floor? Kaluoy ba na yung kayo, Lord? Anak-inak na, panahon na git ng kuha ko siya. Ayaw na pag-kuhan, balik sa imong kuhan. Kanawon ko si Ginoo. Kaya mahinumduman ako siya. So, it is a challenge to us na kita mga physically fit ta nga magreklamo tang usa ka sa hagdan agawas kang ani buntis no pero kung fit ta nga dahil magreklamo ta sa kasagdan as kayo ang kayo maulaw ta so i-take positively na nga ni Lord testing gani padayon magyapon bilani sa pagsimba kanimo pinagsis matuunan. Because when we say spirit and truth, ay, unsa man ang will, unsa man ang kapuputon sa Ginoo. No? Ingon na Exodus, whenever I cause my name to be exalted, I will come to you and bless you. Na ay reward. Na ay reward. Di ay kung mag-sacrifice ta, na ay reward. There is always a reward for every sacrifice. There is always a reward. For example, nalang tanaw ra ko, fasting ka, it is a sacrifice. Ikaw kakaon, how many days ikaw kakaon? Sometimes it's a sacrifice, but after that, there is a reward. Ano na siya mga igsoon? So, hinana ang pag-convince sa atong tuwan. Usa ang reward? Kung fasting ka, power. Blessing. Answered prayers. Strength. Diba? Anointing. Walang mga reward. Pero, sacrifice, way kaunay. Naanatag kaon ng Jollibee. Diba? Naanatag kaon ng mga lamig na pagkaon. Sacrifice. But afterwards, there is a reward. So, inaana nga mga liling usahay ni Lord nga sa atong kinabuhi kung ato lang yung sundo ng liling ni Lord. Because we trust. We put our trust in Him and we have faith in Him. There is always a reward my soul. So we need to work out. No? Taga-agay kayo na nga mo work out ang faith. Bitaw si Lord, palakwa ko sa dagat. Hindi pa nakapit siya ni Lord. Pagkabot sa panahon, hindi pa magapon. Hindi nakagakaunlod siya. May God is in control. Tapos atong kinabuhi mga kaunlad because God is in control. No? Because He is sovereign God. Kung ako lang ihapon na. Mabalo ang Lord kung asa taman ang atong kapasidad. No? He will always rescue us. Kaya kabalo, kung sa iyo sa Corinthians, dili mo allow si Lord sa pagsulay. Dili kami mo maarangan. Ang i-allow niya, kanang ikaw rin pag makaya mo. Managlahi-lahi magaling ang pagsulay nato. But rest assured, kapag i-allow na sa imo, kaya rin na mo. Sa inanay mo tapan, kaya rin na mo. Kaya rin na mo. Kaya rin na mo, Ikson. Kaya rin na. I-allow na sa imo, kaya na. Because He is a sovereign God. The God that we serve is sovereign. Sovereign siya, kay malo siya. He knows why He allows these things to happen. And He knows, kapalasan siya kung saan manong time nga mahuman kini. But you only put your trust. You
only have to put your trust in Him. He knows what is the reason, no? Why He allowed these things to happen. And He knows kung kanus ataman, kung asataman, because He is sovereign gani. He takes control siya. Nagpunta sa lang He takes control everything, over and above, under. Ani na kalibutan, including us. Especially that He has created us in His own image. Kana lang daan mo iso, hindi ba na maghatag ni mo o kana bitaw motivation sa imong trust na kini magsalig yun ko. Ay mga panahon nga muwiver ko usahay, mga pag-ampunan ko sa Lord ka na. Nakakita ko sitwasyon yung kurang negative kayo, Lord. Pero di ko entertain ko doubt, Lord. Tabangin ko, madi ko ka-entertain of doubt. Tabangin ko, Lord. Ay, inana, submit niya ko. Tabangin ko, Lord. Kaya mga kakakita, ganda ko nga. Tabangin lang ko, Lord. Tabangin lang ko, Lord. I choose to trust you, Lord. I refuse to entertain fears, Lord. Pero kung pili ko na mo sa higit gapon ko ni mo, Lord. Bahala na, Lord, because you are sovereign God. And I know that you takes control everything above, under, over and above and under. Lord, kontrolado ni mo, Lord. Kung ginana ko sa Ginoo, parang ito ma-elevate bitaw ang lisod kayo kaya magsige na nakakilaka niya. Wala na yun. Wala. Gawas kiluwa bitaw na. Yeah. Grow na po ka na. So in order to alleviate my pain, Lord, I choose to trust in you, Lord. Lord, hindi na ko gusto. Lord, let the peace of Christ rule in my heart, Lord. Mag-anak ko ka, Lord, di ko katulog. Lord, okay. Kini kaaway, kini sa tanan sa mo take over din na kanang mo take advantage dahil ng kaaway. Di na ikapatulogon. Nagsige-sige ka muna. Okay, Lord, let the peace of Christ rule in my heart. I choose to trust in you, Lord. It's just a matter of prayer. Kung ka-under ko, without the ogga, kaya murag itong kapika-on ka na pag-ayos sa kasalanan, a matter of prayer. A breath away from the presence of God. Ang problema, manggod kayo, hindi na gamit ang gabasa, di pag itaga-pray, muna dili ka kaka-release sa imong situation nga negatibo gid kay nga sitwasyon. Gay alam man ni Lord, kay tigaon lang tanaw kung kini nga sibito mo something ba din, Lord ba din. Sige, i-allow, everything should be allowed by the Lord just to get your attention. Kay tungod sa kabisi kay nato, dili ka kakuha ni Lord ang atong atensyon. Na be still. Kalma. Kaysa nakasturya sa ta. Ay na naman ang problema, good. Nana, good. So just to get our attention, i-allow ni Lord, ni mahitabo, ni nga mga butanga sa atong ginabuhi para, okay, di ko ala siya, ni dool na, ni submit na. Ay, nagsugod na submit, nagsugod na obey, nagsugod na storya, nana na siya may susunod. But we have to condense our heart that God is in control of everything that happens. Trusting is depending on God. That's the third one. Trusting is depending on God. Nagsalig, ganyan sa Sunday school, He knows. No? He knows how to depend on God. Kikibutang na gina ang tanan. Diha. May matukuban nga namutang dako kay nga mga amount, kay mga kwartahan man sila. Pero ang commendation ni Jesus dito sa babaeng balo nga ang katapusan gibutang na dito because He knows how to depend on God. Kabalo siya nga, wala gid ko laing dipindihan nani, wala gid ko laing saligan nani, si Lord ra gyud. Dinhi na ako makita ang milagro. Ibutang ko ni, then I will see the miracle. Pila man sa ato din nakawitness as milagros sa Diyos. Okay.
nakita na nato experience na nato ng milagro, the miracle of God every day. Dapat ato to convince us that really our trust should be placed in Him. Kaya kung wala yung mga makita, hindi mo nga, tanawa lang imong ginabuhi na, tanawa, ang gagapagita mo sa palibot sa imong ginabuhi, sa imong pamilya. O sa mga milagro nga gihimo ni Lord niya. Ana na lang may suon, para makonvince mo na, kini nga akong Ginoo, dili siya basta-basta. Mawala siya Ginoo nga nagmugna sa langit sa yuta. Wala siya ang Ginoo si Genesis of sa Revelation. O sa wala na ko lain plastaran sa akong pagtuo, o sa akong pagsalig, kiniragin siya. Dili ko magsalig sa bisan kinsa, dili ko magsalig sa bisan asa, na suporta, ayuda. Magsalig naman din mo aning akong Diyos na ginagaran, kaya dili ni basta-basta. Dili ko magsalig sa tao. Kaya kaming tanan din tao, kini siya nagsalig, dapat nanggali din siya magsalig ihapon sa Ginoo. Itang tanan dapat magsalig sa Diyos. Kung sa dili na dapat magsalig kung tao, kaya ang tanang tao dapat magsalig lang sa Diyos. So trusting niya is depending on God. Meaning, depending on the Lordship of Jesus. Sa pagkaginoo ni Lord Jesus. Kaya usay tama na ito sa pagnawat. Yes, Lord, ako kang ginawag ni Ginoo, umaluluwas akong kasing-kasing. Pero dili makita as kinabuhi. Dapat ipakita as kinabuhi nga siya yun ang Ginoo. Kaya, for example, kung muhimo ka o decision making sa imong kinabuhi, minyo ba ko? Dili. Magminyo ba ko? Dili. Basta sa pulong sa Ginoo. Then, nakuminsit nga, magminyo na ko. Kaya sakto na ko edad, of age na ko, kuya dayon, dayon, financially, stable. Kinala mo na, pasinanan ba yan? Isod ko nung magminyo niya, pag yung mundo nga, wala yung trabaho. Diba? Financially stable na mi, makabuhi na may mga 12 kabata, o di desisyon na. O sige, desisyon na ninyo. So, from start to finish, saligay yun. Kaya nga naman, ang inyong duha nga strength mo fail man. But God doesn't fail. Ang Diyos nga inyong yagagaran, dili siya mo fail. Diba? Pero kita, kay naatay kaugalingong natapos mo fail man ta. Pero ang Diyos kung naas taliwala sa kaminyoon, dili mo fail. Doon na lang mga butangan nili na tumasagdan na i-allow ni Lord na mahitabo because we are finite and He is infinite, no? Dili na ito mapatong, anong i-allow man ni Lord na mahitabo. But we have to think of it that He is an infinite God. Dili na ito kung siya mamutan kung sa unsang paagi tayo process, sa unsang paagi tayo muldahon. Kaya He is sovereign. Nakaibalo siya kung why He allowed things to happen. Na para sa ato, negatibo, pero para dahil sa iya, kung ka nga tsada afterwards. Diba? Iwanan na siya. So trusting the is depending on the Lord. Depending on God or on the Lordship of Jesus Christ. The next is trusting. Ikaw din na, acknowledging in all your ways. Sa tanan mo mga pamaagi, acknowledging in all your ways. And He shall direct. So kung atong balihon, if you will not acknowledge Him in all your ways, He will not direct your path. But when you acknowledge Him in all your ways, He shall direct your path. So trusting the eye is acknowledging God through sa paagi, through praise, through worship, through prayer. When we pray, we acknowledge God. Sa man nga paagi nimo i-acknowledge Him. Diba? When you praise the Lord, it is
a way of acknowledging Him. When you worship the Lord, it is a way of acknowledging Him. When you pray, it is a way of acknowledging Him. When you testify the goodness of God, it is a way of acknowledging Him. When you preach the gospel, it is a way of acknowledging. I-acknowledge nimo ang iyang pagka-Lord. It is a way of acknowledging. When we praise, when we worship the Lord, when we pray, you acknowledge Him. That He is the Lord, He is the God. He is the Creator who is worthy of praise and adoration. It is acknowledging Him. And when we acknowledge Him, even in testimony, that's one way of acknowledging Him. We acknowledge His power, His sovereignty, His strength, His miracle. Hinungdan mo yung nakabarong ko, kay kapit yun, kagamanan ng Diyos, milagroso siya, di ba? May nanak testimony na to. Napanayon kong nabarong kay tumon, kinis Ginoo. We testify His goodness. That's acknowledging Him. Kung dili nato siya i-acknowledge, opposite kay He shall not direct our path. When we do not consult Him through prayer, He will never direct our path. So importante kayo na acknowledging Him through praise, through worship, through testimony, through prayer, through preaching. Kay direct with the Lord. Okay. Schedule ka ron sa wali. Sige. Kung dili ka mag-acknowledge niya, dili na ako kaya, Lord, kung Lord, tabang. Yung sabi niya pag-empower. Wala mo ka nag-acknowledge niya na He is the Lord, He is the God of all gods, the King of all kings. He is the source of wisdom. He is the source of knowledge. You don't acknowledge Him. And how will He direct and sustain sa kinabuhi na ito? Lisod kayo iso. Mo gani na importante kay may baluan. What is it? Trusting. Kung sa'yo pasabot sa pagsalig. Trusting the eye is acknowledging Him. Kay dili na siya tinuod na pagsalig ng Igsoon. Kung dili ka gani ka-acknowledge sa iya, di ka gani ka balong magpasalamat. Lord, salamat kayo. I-sustain ko mo karong adlaw, Lord. Thank you kayo, Lord, kay nag-provide ka kanako og busog, katapos, kaalam. Kung dili gani ka kamauan na, how can you claim, how can you say that you trust in the Lord? Dili gani ka makakahirong time na makikinabig. How can you say that you acknowledge, how can you say that you have trust in Him? That you put your trust in Him? Dili ka gani, wala kay time makikinabig kaniya. And here you are, you're claiming that you put your trust in the Lord. Dili ka pray. You do not know how to praise Him. You do not know how to worship Him. You do not know how to testify His goodness that for every day sustains you. How can you say that you trusted in the Lord? Daghan kayo mga butang mga igsoon nga basic kayo pero kinahanglan may baluan ako. Para ma-prove na ito tinud kung nagsalig sa Diyos. Kadili na kinanglan isyagin ni mo nga, I put my trust in the Lord Jesus Christ. Kaya ikaw mismo sa imong kinabuhi na sinatig yun ni mo, kaya nagsalig ka. Kaya naakay magsalig sa Diyos. Ikaw mismo maka-prove. Ma-prove ni mo sa imong kung galingon nga naagay kayo pagsalig. Because kanunay ka, itagbo ni Lord. Kanunay mo gatagbo ni Lord. Na mga panahon nga na appointment mong duha ni Lord. Munang kanunay siya mo direct kanimo kayo. Naakay tayo ng storya. Nabukay tayo nga maminaw niya sa iyang direksyon. Nabukay tayo nga willing paghulat kaniya. Nakay tayo. When it comes to the Lord, nakay tayo kanunay. So trusting that is acknowledging Him through praise,
through worship, through prayer, through testimony, through preaching. Tanaw na ito kagalingon may isuon. I-acknowledge na ako siya. Aron na He will direct my path. Kada adlaw kalakaw ta anak nga dahanan. Kada adlaw we walk on that path. Mag-ato ta sa trabaho, opisina, ato ta sa eskwelahan, asa taga-adto. We need the direction of the Lord. But we have to acknowledge Him. We have to acknowledge Him in every area sa atong kinabuhi. Importante kaayo may Diyos. Amen. Last but not the least, makita gihapon nato din sa verse 6 and 7. Trusting is obeying God. Nahibaluan na nimo sa leading ni Lord, then obey. Nahibaluan na nimo kung sa ang direction ni Lord, obey. Nahibaluan na nimo kung sa ang makahatag mo kay mayas kanino, then do it. Muna siya tinuod na pagsaling. Muna siya tinuod na trust. Kaya we cannot claim that we trust in the Lord na nagsaling ka sa Diyos kung di nato ni mahimo mga Isos. Because ang tinuod na kahulugan sa trusting is obeying, acknowledging, depending on Him, and believing on Him. Umagsugad yun sa kasing-kasing. Para authentic ka ay sa natanan mag-ison, diha magsugod sa kasing-kasing. Kung wala pa si Jesus eh, kasing-kasing, then start now, allowing Him to dwell in your heart so that you can depend on Him and acknowledge Him and obey Him. Because that is the true meaning of trusting. Ano siya tinuod na kahulugan sa pagsalig. We cannot claim na nagsalig ko sa Diyos kung kani nga mga butanga dili na ito kakahimo sa atong kinabuhi. Kaya nagdepend ta sa lain, nagdepend ta sa bisan kinsa. Nagbilib ta, mas bilib ta sa tao kaysa Panginoon. Kung nga mas ma-obey pa ta sa tao kaysa Panginoon. Nga ang tao nga imong tuhuan, wala ka rin nakita nga prueba ebidensya. Nga kining atong Ginoo, nga atong gialagaran, makita gayon ang prueba ebidensya nga angayan siya tuhuan, angayan siya saligan. It is a great insult kung tuwa sa lain na butang nato ang atong pagsalig kahit kaniya. It is a great insult to the Lord Jesus Christ who paid the price of sin, who sacrificed and died on the cross. Dako kaayo. Kasagpa, dako kaayo na insulto kaniya nga wala may laing nagpakamatay babaw sa cross. Ako man, aron lang kaluwason, aron lang kapasayloon sa imong mga sala, o aron lang katagaan ng paglaon, nga makapulong-lipin. Wala makilain. So, Jesus naman. But we have to put our trust in the Lord. So, ang tinuod na trusting na may soul is when we obey. Kaya kung wala may pagsalig, sa nagsugo, di ka mo obey. Ano na siya ka-simple mo exo? If you don't believe in Him, and you're not willing to acknowledge Him, then you will never obey Him. When He said go, you will never obey Him. Because you do not believe in Him. And you do not want to acknowledge Him as your Lord, and God, Savior, Master, King. And you will never obey Him. Nara, may son. Sakit ko sa'yo, kamalalo to. Pero, when we speak about trusting, ang tinod kapag sali, papakita lang may son, pinahagyan ng mga puta. Pinahagyan, wala na gilay. Wala na gilay may son, ng mga pamahal. There's no other way of trusting that it should come out from the heart. That it should believe
in the Lord Jesus Christ. And depend on Him and acknowledge Him and obey Him. Wala siya tinuod na pagsalig. That is the true trusting. Guys, buta na ito. Nagsalig ko. Nagsalig ko. Salig lang. Salig lang. Padayon lang. Padayon lang yung salig sa Diyos. Dili mo lang ba yung kawang ang iyong pagsalig sa Diyos? If you have mistakes, meaning, tinuod ang iyong pagsalig sa Diyos. O tinuod ang iyong pagtuo sa Diyos. Dili lang siya tuo-tuo. Na taman lang dili. O dili tuo nga nagsuwi ka dili sa kasing-kasing. Kaya kung dinhi, basihanan, gignanta, do not lean onto your own understanding. Ayaw salig diya sa imong kawalingong panahon. Kay mao kita nang mao nang mga hinungdan ng failure ta. Kay nagsalig ta di. If we will try to think it over, my son, how many times nagsalig ko sa kawalingong akong panahon? Wala na akong ibutang ang akong pagsalig sa Diyos. How many times I failed? Putang na ito sa itong na, kapilang ko napakyas tungkol kay nagsalig ko diri sa akong kaugalingong panabog. Wala ko nagsalig kang Ginoong Yesus. Kapilang ko na palpak, kapilang ko na hulog. So that's why I should place my trust in the Lord Jesus Christ. There's no other powerful than the Lord Jesus. There's no other worthy of worship besides the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kaya na ko tanan mo ninyo. Labing na. Nag-aampo ko, Lord, ng mga kaigsunan ko. Unas tanan, Lord, maghimo kang personal encounter ko kanina. Huwag nga ko mga pag-aampo, Lord. Ngayon mo silang tabangan din mo, ano lang ilang tinuod na pagtuo, magplastar ka kanina pag-tinuod na pagsalig, magplastar lamang na ilunlun na pagsalig kaya lamang din mo magplastar kanina. Ako mga pag-ampo, Lord, nagikan ka maglawaw. Ikaw na Ginoo ang ilang saligan. Ganili na magsalig sa kaugalingon nilang panabuto at akos sa parikap. Kundili, diyan na sa pagsalig kanina din. Salamat kayo, nini nga adlaw, Lord, nini mga orasan. Mabalin niyo na mo, Ginoo, pinaagi sa iyong gahon ang among faith and trust in the Lord Jesus Christ. Kung salamat kayo, lagi po amahan, kay imo kaming i-enable, dugang nga enablement at law-atlaw, Lord, alam makaya na mo i-hardle ang ganan nga mga struggles, ang ganan nga mga pagsulay, ang ganan nga mga challenges in life, Lord, makaya na mo ilabangan, Lord, tungod kay nagsalig kami kanina. Kung salamat, Lord, nga imong libunon kami kanina, i-strengthen mo kami kanina, hindi na mo kaya kung wala kami. Dili na mo kaya magkinabuhi, Ginoo sa Kristohan ng kinabuhi kung wala ka. Dili na mo kaya wala putay sa among panaw journey, Ginoo as a Christian kung wala ka. Kung dili ka mga padayon sa pagpakiguban ka naman. Gusto salamat kayo ni adlaw, O Lord. Kaya ikaw nagkapasabot ka naman, Lord, sa tinuod gayon ang hawlugan sa pagsalig, Ginoo. Salamat kayo, Lord. Kaya ikaw na ng Diyos, na nagiginamig ka namin dalagsan. Salamat yung personal kaayong Ginoo ang imong relationship with us, Lord, na establish. Tulian na, Lord, makapakiginabi ka, makaistorya ka, makahimo ka, Lord, pakiginabi ka na mo, Lord, direct from the heart, tulian na ka-relasyon, Lord, na imong establish, Ginoo. Ikan pa sa adlaw, Ginoo, magidawat ka na mo, kiilang ka na mo, Ginoo, kung maluluwas sa mga Ginoo. Thank you kayo, kay ikaw na ang naglihap sa tanan. Gikan sa sinugdanan, ikaw ang naglihok hanggang karoon, ikaw paghihapon ang nag-work out sa mga kinabuhi. Kung hapon pa sa pagbalik, ikaw kapon, ginoong dapo kay effort, tining tanan, Lord.
Tungkol kay iyong mahal ako nung nag-iyon, Ginoo. He will be God of good work in you is faithful to complete it until the day of Jesus Christ. Walang pasalamatan ko din ako, Lord. Kaya nga akong effort gamay ng kayo, Lord. Apan ikaw ang Ginoo, gikan sa sinugdanan hangtod karon, ikaw ang nakugil kaayo, Ginoo, effort. Kaya labing kamahanan ka man nga Diyos sa mahinundan, Ginoo, nga nagpabilin ko ning nagbalog kay ikaptan din mo, Lord, at your sovereign power, O God. Ikaptan din mo hangtod karon. O panaumon kami, kabisan pa, hangtod sa iyong pagbalik, Ginoo, imo kaming ikaptan, Ginoo. Kaya dili ito'y magtapag, Ginoo, kapanuming, hapit ka na bumalik, Ginoo. Nabahagi kami, dili kami mapapag, Ginoo, tungkol kay ikaw, Ginoo, ang nagiguban sa aming journey. O hangtod sa iyong pagbalik, Lord, makaplagan mo, Ginoo, nga naa, Lord, nangalagad ka nimo, o naa, nagtuo ka nimo, nagsaling ka nimo, Ginoo. Salamat po, salamat kaayo. Dalaygon ka ni Lord sa walay katapusan. Usa hatagan ka na mo sa mga pagpasinumog kay ikaw matagyan ini. Sukad pa kaniyat po itong kimaya nimo. Pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo na ako Ginoo manluluwas. At tanan mo yung Amen.